Linya ni Mot na tumapos kay Tipsy D. Alamin natin kung ano-ano yan, so tara. Sa loob nga lang ng isang linggo, meron ng 5.4 million views ang labang Tipsy D vs Mot. Patunay lang na marami nag-abang sa tapatang ito. Nakuha nga ni Mot ang panalo sa score na 5-0. Isang sa round na nakuha ni Mot ay yung round 1. Ayon na yan mismo sa mga nagurado sa nasabing laban. Yung round 1 yun yung pinakamalakas na round ni Tipsy D sa buong laban, pero nalagpasan yun ni Mot. Round 1 parehos na pinakamalakas na rounds nila. Sobrang lakas ng opening ni Tipsy. Akala ko sa kanya na, pero nung bumanat si Mot, nahabol niya, especially yung rounds 1 and 3, Mot, kalakas ni Tipsy D yung round 1. Pero natapatan pa rin ni Mot, nagulat ako na dahil parang yung naset ni Tipsy D na Mot sa round 1. Akala ko hindi na kayang habulin ni Mot, pero natapatan pa rin niya yung round 1. Bagamat pinakamalakas ni Tipsy D ang round 1, nakuha ni Mot ito dahil sakto ang placing ng mga anggulo niya sa round 1, which is sagot sa round 1 ni Tipsy D. About nga sa paglaban ni Mot sa PSP. Tipsy D versus Ginoo sa aking kanan, magpakilala ka! Sasabihin mo ngayon, yung PSP ng scam, well, labas yun sa konsensya ko. Basta kahit saan gumigera to, ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik yung Tipsy D na classic. Habang yung PSP ko tragic, napa-call out aba magic. Biglang nagbuhat bangko nung ako na yung nasa hot seat. Pero di ako tumanggi kay Arik. Wala akong balak magpahulas, handa akong sumabay sa tungga. Kahit sariwa, mga sugat, mga galos at pasak, maluba. Handa akong humarap sa kutya, samantalang yung daga na mutla. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Sa flip-top ako nakilala, sa flip-top din ako malalahos. Yan ang drama niyang binida bago niya pa ako nun hamunin. Nung napansin niyang humihina, tsaka lang naisipan na habulin. Kaso kumagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, sa flip-top ko aayusin. Para nga din sa akin, madaming haymaker ang round 1 na yun ni Mot. Kaya ang inalam natin ang mga reaksyon ng mga battle MCs sa round 1 na ito ni Mot. Butas bago lumabas sa lungga. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga, yung daga daw. 'Di ba? Kumbaga parang bago tanggapin yung battle, naghintay muna ng makasilip ng mga angle dun sa pagsali ni Mot sa PSP. Butas bago lumabas sa lungga, ang galing nun. 'Di ba kasi yung lungga ng daga parang butas lang siya. So nung nakita ng butas, tsaka lumabas sa lungga. Butas bago lumabas sa lungga. Tsaka yung pag-build up ng rhyme about dun sa ano nung parang na medyo may naririnig akong parang ni Sir Loons. Kaya ganun yung mga ganun. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas. Pero kung mapapansin mo, no, parang yan din yung kagandahan ng 4-bar setup. Parang ganun. Kasi paminsan-minsan, di ba, alba, nagwa-1-2 ka na, bumibitaw ka lang ng ano, parang mabilis ka ma-change topic. Pero pag ginagawa mo siya ng 4-bar setup, mukhang ano eh, parang alam mo yun, may climax, tas biglang boom, alam mo yun, nasa baba yung ano, Ferris wheel, tas tumataas. Unlike ng ano, halimbawa pag 1-2, bigla kang si setup dito, sabi bigla kang sasapak, di aangat. Tas biglang si setup ka ulit bababa, aangat na naman. Depende pa sa punchline mo yung kung may kwenta ba. Pero parang ano, mabisang paggamit ng 4-bar setup, pre. Parang ang talino ko pag kasama kita. Thank you, Lord. Ni Mot dyan yung init niya, yung gigil niya din na talunin si Sir Tips eh. Pakiramdam ko siguro, sobrang, baka sobrang dami niyang nabasang hate comments nung PSP ran niya. Pwede. Parang, ewan ko baka nasa isip siguro ni Mot dito, putangin na nyo, nakakalimutan nyo na ba kung sino ako? Ako si Mot. Mga ganun na. Parang ganun yung nararamdaman niya sa mga panahon niya. Tingin ko nagsusulat to habang sobrang lala ng apoy sa damdamin, pre. Bago lumabas sa lungga. No! Putang ina, pinatay talaga! Very bad! Pukin ang ina, pre! Hindi pa tapos! Na ako
ng butas bago lumabas sa lungga. Ulas, handa akong sumabay sa tungga. Kahit sariwa, mga sugat, mga galos at pasak, maluba. Handa akong humarap sa kutya. Samantalang yung daga na mutla. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Yan na yun. Ayan na yun, tinan mo na. Wala pa yun. Ayan na. Muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Putang ina no, yung moment ni Tipsy D dito, parang hanggang 1 minute and 30 seconds niya, o pwede mong sabihin na hanggang sa first up niya. Simot naman, bago pa magsimula yung first up niya, nakapag-set na siya ng unang tono niya doon. Tapos hanggang ngayon, tuloy-tuloy na, no? So magkaiba yung segment nung angkin nila sa entablado. Si Tips D, lumaylay siya nung sa second half dahil dun sa MR line, medyo hindi na maintain yung momentum nung pagtanggap sa entablado o yung pagyakap sa entablado. Habang Simot naman, pagkatapos nung looney line niya, since medyo mas direkta kay Tipsy D yung mga linya niya, nakakakuha siya ng decent crowd reaction pero hindi pa wild. Pero after nung mga ilang linya na ni Mot, doon na lumalabas yung mga wild na reactions. Kumbaga, kuwang-kuwan niya na yung entablado, no? Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Ito paborito ko, buking ina mo. Ang lakas ng gago. Isa yun sa paborito. Tama, maangat pa rin balahibo. Ang lakas nun. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Tang ina mo. Isa yun sa mga paborito ko talaga na hindi ko makakalimutan. Sinugal ko karera ko yung lumabas. Inintay muna ako magkaroon ng butas bago lumabas sa lungga. Ang ganda ng mga punto nito. Namutla. Tsaka galing lahat sa puso. Maano mong puking ina mo. Lahat tong puking ina mo ka. Inano mo lang ako. Nag-aangas ka lang sa akin porkit nagkaroon ako ng issue. Di ba? Hindi siya yung wala tong masyadong ano. Eto galing to sa puso ko. Puking ina mo. Maangas ka lang kasi alam mo may problema ako. Wow, ang ganun eh. Putang ina na isalin niya ng ganong kalupit. Galing eh, no? Mamaw. Wala akong balak Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Ang ganda pa ng rhyme. Parang gusto kong suntukin si Mot sa likod eh. Ako sa mata eh. Namutla. Butang paano niya pa sinasabi, no? Tapos ang lutong, ayan, isa sa mga paborito kong Sa tungka. yung mga rhyme, yung lubha, yung tugma. Yung, ang sarap niya i-rhyme kasi may ang lutong, kasi may isang ano yung parang may la eh. Meron kasing putla. Ganun. Hindi siya uta. Hindi siya mutla. Diba? Tugma. Ang lutong niya. Hinanap. Hulas. Di ba? So okay ba mga kuys, anong linya ni Mot ang tumatak sa inyo sa buong laban? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.